Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Welcome po sa second night ng ating Sambang Gabi. At alam ko po na so far sa mga worship services po natin ay patuloy na kumikilos po ang Panginoon. At kahit nasa ang parte man po tayo ng mundo ngayon, alam natin na sama-sama po tayong nagpupuri sa Panginoon kahit po through online lamang. At ayun po, sa salita po ng Panginoon ngayong gabi ay makipagbukas po kayo sa akin sa Luke 1:39 hanggang 45. Yan, kung may mga Bible po kayo, kahit mga nasa bahay po tayo, ay buksan po natin ang ating Bible. Sige po, tayo po ay sama-samang magbasa ng salita ng Panginoon. Sabi po dito, Luke 1:39 hanggang 45. At that time, Mary got ready and hurried to a town in the hill country of Judea, where she entered Zechariah's home and greeted Elizabeth. When Elizabeth heard Mary's greeting, the baby leaped in her womb, and Elizabeth was filled with the Holy Spirit. In a loud voice, she exclaimed, "Blessed are you among women, and blessed is the child you will bear. But why am I so favored that the mother of my Lord should come to me? As soon as the sound of your greeting reached my ears, the baby in my womb leaped for joy. Blessed is she who has believed that the Lord would fulfill His promises to her." Tayo po ay manalangin. Lord, maraming salamat po sa gabing ito na alam namin mahayag po ang iyong salita at alam namin na kapag nahayag po ang iyong salita ay ito po ay makapangyarihan at nagbabago ng buhay. At sa lahat po ng nakakarinig ng broadcast po na ito, ay kayo po ay kumilos sa kanilang buhay, patuloy na magpakilala, magpatatag po kayo ng pananampalataya ng bawat isa, Panginoon. At gamitin niyo po ako upang mahayag po ang iyong kaluwalhatian. Maraming salamat po at hanggang sa dulo ng Sambang Gabi, alam namin na ikaw pa rin ang Diyos na maiitaas sa aming lahat. In Jesus' name, Amen. Amen. So, dito po sa ating binasa, napakaganda po ng sinasabi ng Panginoon, lalo na po sa Luke 1, yung 45 po, verse 45, na sabi dito, "Blessed is she who has believed that the Lord would fulfill His promises to her." Dahil alam nga po natin na kagaya po ng ating theme ngayon pong Sambang Gabi ng 2024 ay in the fullness of time. So kung dumating na po yung tamang panahon na itinakda ng Panginoon, mangyayari po ang lahat ng nasa kanyang plano. At bilang tao po sa atin, habang nag-iintay po tayo ng fullness of time o yung itinakdang panahon ng Panginoon, nade-develop po sa atin yung ating hope at nade-develop din po sa atin yung ating patience, yung faith natin. At sabi nga po dito sa 45, "Blessed is she who has believed that the Lord would fulfill His promises to her." At sabi din po sa Isaiah 7, verse 14, sabi po dito, ito po yung promise ng maitinakdang Savior na darating. Sabi po dito, "Therefore, the Lord Himself will give you a sign. The virgin will conceive and give birth to a son and will call him Emmanuel." So, makikita po natin dito na ilang hundreds of years pa po ito bago matupad kasi nasa lumang tipan pa po itong Isaiah at pinanganak po ang Panginoon nasa bagong tipan na. So, ilang hundreds of years na po yun. At marami na pong namatay, nabuhay na generations na sumasampalataya sa Panginoon na nagho-hope na alam po nila na darating po ang Panginoon sa ipapanganak through a virgin. At sabi nga po dito, pero alam natin na kahit maraming taon na po yung nakalipas, patuloy pa rin po yung paghawak ng mga mananampalataya sa pag-asang ito. Amen. At ngayon nga po, nakalipas na po yun, napanganak na po ang Panginoon. At masasabi po natin na the birth of our Lord is the realization of hope and fulfillment of a promise. Kaya ang atin pong topic po ngayon ay living a hope-filled life. Sa pamamagitan po ng ating mga binasang verses ay matututunan po natin kung ano po yung mga indicators na namumuhay po tayo ng may pag-asa at paghihintay sa Panginoon. So kung titignan po natin, 'di ba, yung message ng Christmas ay parang yung napapalitan na po ngayon ng mga, iba na yung pag-asa ng mga tao. Halimbawa, ang inaasahan na po nila ay 13th month pay, inaasahan na nila yung long weeks ng vacation, inaasahan na po yung makukuha mga regalo. Pero
iba po pala yung gusto na, yung iba, kapag mananampalataya ka, dapat iba yung pag-asa na meron ka sa iyong buhay at hindi lang po yung tuwing Christmas. Dapat habang naghahantay tayo sa Panginoon ay nandun yung pag-asa natin. Yon. Sabi nga din po dito sa Romans 8:24, sabi po dito ay, "For in this hope we were saved, but hope that is seen is no hope at all. Who hopes for what they already have? But if we hope for what we do not yet have, we wait for it patiently." So dito po ina-emphasize sa Romans 8:24-25, ina-emphasize po na yung hope natin, gumagana yung hope natin hangga't hindi pa natin siya nakikita. Kasi sabi, ano pa yung i-hope natin kung nasa atin na yon. So habang wala pa po yung mga kagaya po ang iniantay natin ngayong pag-asa, yung kalubusan ng ating kaligtasan, which is yung pagdating ng Panginoon para kunin tayo. So yun yung hope natin ngayon. Dahil nakalipas na naman po yung pinanganak ng Panginoon, so yun na yung nilolook forward natin. So sinasabi dito, we wait for it patiently. So inaantay po natin ito ng talagang patient tayo, hindi tayo nawawala ng pasensya na ang tagal-tagal naman dumating ng Panginoon, ang tagal-tagal naman kunin ng Panginoon ang kanyang mga anak. So habang nag-iintay tayo patiently, tayo po ay laging nare-renew ng Panginoon yung pag-asa natin sa Kanya. So, dito po, meron po tayong, what are the indications of a hope-filled life? Base po dun sa ating mga binasang verses kanina sa Luke. Ang first point po ay action and direction driven. Sabi po dito sa verses 39 hanggang 40, sabi po ay, "At the time Mary got ready and hurried to a town in the hill country of Judea, where she entered Zechariah's home and greeted Elizabeth." So dito po, action and direction driven si Mary dahil before po ng tagpong ito sa Bible, ito po yung scene na sinabi ni Gabriel kay Mary na she will bear a child and she will name him Jesus and he will save the world from their sin. At maging ang mga kanyang mga kamag-anak din po na si Elizabeth ay buntis na rin po at this time. So yung action and direction driven, kapag may pinapagawa sa atin ng Panginoon, ay laging ready tayo na mag-say yes. At lagi pong, kung may hope ka sa iyong buhay at kung alam mo yung tinatanaw mong pag-asa mo sa Panginoon, ang bawat kilos mo ay hindi basta bahala na or hindi parang gumagalaw ka lang ng wala kang direksyon. Kung hindi, dahil alam mong may hope kang tinatanaw sa Panginoon, nandoon na yung lahat ng action mo, parang velocity po, di ba? Velocity ay yun yung speed with direction. Hindi ka lang basta mabilis, hindi ka lang basta gumagalaw kung saan, kung hindi merong direction yung speed mo o may direction yung papuntahan mo. So ayun, bilang may mga pag-asa po sa Panginoon, dapat yung buhay natin ay may direction. At yan po ang direction natin ay kung nasan yung plano ng Panginoon at kung nasan yung kalooban ng Panginoon. Second point naman po ay a hope-filled life spreads and radiates joy. Sabi po sa verse 40 and 44, sabi po dito ay, "Where she entered Zechariah's home and greeted Elizabeth." Verse 44, "As soon as the sound of your greeting reached my ears, the baby in my womb leaped for joy." So pagdating po ni Mary, ay binati niya agad sila Elizabeth at si Zechariah. At ang joy po na nasa kanya ay nakakahawa. Kaya yung joy po nararamdaman ni Mary, naramdaman ni Elizabeth, at naramdaman din po ng nasa sinapupunan ni Elizabeth, which was John the Baptist at that time. At kung titingnan po natin, pwede naman po silang parehong maging miserable, di ba? Kasi pwedeng ang dahilan ng pagpunta ni Mary kay Elizabeth ay para pareho silang maging malungkot sa isa't isa. Kasi si Mary merong masasabi natin failed yung marriage kasi tinakda silang ikasal pero bigla siyang nabuntis. At syempre, part yun na itutoksohin siya, masama yung tingin sa kanya ng mga tao dahil hindi titingnan na hindi siya malinis na babae kasi parang hindi nagkaanak siya na hindi si Joseph yung tatay. 'Di ba? So may mga ganong instances. At si Elizabeth naman po, pwedeng maging miserable din yung buhay niya kasi
kasama nung promise na yun, kasama yung pagbubuntis niya ay nagkaroon na hindi na nakakasalita ang kanyang asawa. So parang kung pareho silang magsasama, sabi nga po 'di ba, misery loves company. So pwedeng mas piliin nila na magsama sila para maging malungkot. Pero dahil alam po nila na ang Panginoon ay may plano sa kanilang buhay, ay hindi po misery yung naramdaman nila, kung hindi joy yung pinapasa nila sa isa't isa. At yun nga po, laging yan po ang makita din sa ating buhay, paalala din po sa atin, hanggat may pag-asa tayong tinatanaw sa Panginoon, ay ang buhay po natin kahit na may mga kabigatan, may mga hindrances man, o may mga circumstances po tayo na talagang nahihirapan tayo, pero alam natin na kapag may pag-asa tayo sa Panginoon, ay our lives will spread and radiate joy. So, ayan. Sabi din po dito sa Romans 15:13, ito po ay memory verse na favorite ni Mami. Sabi po dito ay, may God, the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. So ayun, yan po yung pumuno sa atin. Habang may pag-asa tayo sa Panginoon, mapuno tayo ng kagalakan. At sa third point naman po, sabi po dito, leads others to our source of hope, which is Jesus. So kung meron tayong pag-asa at na nararamdaman sa ating buhay, yun din po yung i-lead natin sa iba. Ituro din po natin sa iba yung source ng ating hope, kundi si Jesus. At sabi po dito sa verse 41, when Elizabeth heard Mary's greeting, the baby leaped in her womb, and Elizabeth was filled with the Holy Spirit. And sa 42 po, in a loud voice, she exclaimed, "Blessed are you among women, and blessed is the child you will bear." So sinasabi po dito, 'di ba, yung sinabi po ni Elizabeth ay sa galak niya ay napuri niya ang Panginoon dahil nakita niya po kay Mary na ganun din yung nararamdaman niya. Nandun din yung pag-asa ni Mary sa pangako ng Panginoon. Sabi nga po dito, kung ililid po natin yung ibang mga tao sa source ng pag-asa natin, ito po ang sinasabi sa 1 Peter 3:15. Sabi po dito, igalang ninyo si Kristo mula sa inyong puso bilang Panginoon. Lagi kayong maging handang sumagot sa sino mang humihingi ng paliwanag sa inyo tungkol sa pag-asang nasa inyo. So ibig sabihin po dito, hindi po natin i-gatekeep si Jesus. Hindi po natin nahayaan na tayo lang po yung may pag-asang dinadala na ang Panginoon ay nasa atin. Kung hindi, sabi po dito, lagi tayong maging handang sumagot o lagi nating handang ipagkalat, i-chismis natin ang Panginoon. Dahil nandun po na dapat ipahawa natin sa iba yung pag-asa na meron tayo. Dahil alam nga po natin na ngayong, lalo po ngayon, marami na pong nasa-stress dahil sa mga kailangan nilang bilhin, kailangan regaluhan, kailangan lutuin, tapos wala pong pera, ganun-ganan. Tapos marami nga pong bagyo na dumadating sa ating bansa, maraming kalamidad. Pero kung alam natin na ang pag-asa natin ay nasa Panginoon, ay kayang-kaya po nating lagpasan ng mga pagsubok na ito. Yan. So, bilang pag-asa po natin, at tinapanaw po natin ngayon yung second coming na ng Panginoon. So, yung topic natin, yung parang isang gabi natin ay birth of Jesus Christ, di ba po yung mga topic. Pero ang gusto ko pong bigyan ng pansin natin ngayon ay yung pag-asa na second coming na kukuhain tayo ng Panginoon. So, hayaan niyo po na malapit na po dumating ang Panginoon, so hayaan niyo po na encourage ko po kayo sa talatang ito. Sabi po dito sa Luke 1:45, yung last verse po na binasa natin kanina, "Blessed is she who has believed that the Lord would fulfill His promises to her." So ulitin ko po, blessed is she who has believed that the Lord would fulfill His promises to her. So napakagandang verse po ito na mapalad ang kung sino mang naniniwala na ang Diyos po natin ay tumutupad ng kanyang pangako. So ayun po yung pag-asa natin na ang Diyos po ay tumutupad sa kanyang mga pangako. So itong verse na to, let's make this personal. Pwede pong palitan natin yung pronoun na she, palitan po natin ang pangalan ng
pangalan or surname ng ating family. For example, blessed is sweet who has believed that the Lord would fulfill His promises to her. So ayun, angkinin natin yung mga salita ng Panginoon dahil mapala daw po na kung sino man yung naniniwala na natutuparin ng Panginoon ang kanyang mga pangako para sa Kanya. At dahil alam po natin na nakasulat sa Biblia na ang Diyos ay tumutupad sa Kanyang mga pangako, alam natin na kahit matagal nang nasulat yung mga salitang yan ng Panginoon, alam natin na hanggang ngayon tumutupad siya sa Kanyang pangako. For example, lagi po natin ito tinuturo sa Sunday School, yung arko na iningatan ng Panginoon, di ba po, umulan ng matagal, at ang sabi ng Panginoon after po nung matagal na baha ay yung symbolism ng rainbow ay lagi nating makikita after the rain, at ang symbolism po nun ay hindi nagugunawin ng Panginoon yung mundo sa pamamagitan ng tubig. At hanggang ngayon po, di ba yun pala yung origin ng rainbow. Yun doon nagsimulang makita ng mga tao yung rainbow sa panahon ni Noah. At hanggang ngayon po, nakikita natin yung rainbows. Ibig sabihin, hanggang ngayon po, paulit-ulit na tinutupad ng Panginoon yung promises niya sa atin. So, napakabuti po ng Panginoon. Amen. So, kapag nakakakita po kayo ng rainbow after ng rain, laging yun po yung maalala nyo na ang Panginoon po ay tumutupad sa kanyang pangako. Amen. So, sabi po dito, ang salita at pangako ng Panginoon ay available para sa ating lahat. Pwede po natin ang kinin at ibalik sa Panginoon ang kanyang salita. Kagaya po sa mga declarations o sa prayer, yung pag-asa po na meron tayo sa kanyang salita, ibalik po natin yung sa kanya, i-declare natin. So, kaya ina-encourage po na mag-spend tayo ng panahon sa kanyang salita dahil sa mga pangako ng Panginoon, magkakaroon po tayo ng pag-asa. There is hope, mga kapatid. Amen. Yan. So, kagaya po ng sinasabi sa ating mga pinag-aaralan, hope and patience go hand in hand. Kagaya po ng nangyari kay Abraham, hindi po pwedeng hopeful ka lang, pero hindi ka pasensyosa. So, kapag may pag-asa po tayo, kaakibat po niyan, kapatid po niyan, yung pag-iintay, yun yung pagiging patient natin na mangyayari yung pinangako po sa atin ng Panginoon. Sabi nga po sa Hebrews 6, verse 15, sabi po dito, then Abraham waited patiently and he received what God promised. Amen. So dahil nag-intay po si Abraham para kay Isaac na patient niya pong inintay ang tagal-tagal bago dumating, bago ipadala ng Panginoon yung anak na iniintay niya. Pero dahil nag-intay siya, na-receive niya po si Isaac. Amen. So, ngayon po sa ating pananampalataya, ginawa ng Panginoong Jesus sa krus na siya ay namatay at muling nabuhay para sa atin, alam nating tayo'y ligtas na. At habang iniintay po natin ang kalubusan ng ating kaligtasan, nakatingin at nangahawakan po tayo sa kanyang mga pangako. Kaya while we are waiting for the Lord's second coming, we are certain that He is indeed coming soon because He said that in His Word. So, kapag po alam natin, dahil alam natin na darating siya sa ating, at kukunin tayo bilang kalubusan ng ating kaligtasan, alam natin na darating siya kasi sinabi niya yon. So, dahil sinabi ng Panginoon, mangyayari yon. Amen. At kagaya nga po bilang recap sa ating mga napag-aralan at bilang iniintay po natin yung pag-asa ngayon, habang nag-iintay tayo na merong pag-asa, ang buhay po natin ay dapat maging action and direction driven. Kung may pinapagawa po sa atin ng Panginoon, yes Lord agad ang sagot. At let's spread and radiate joy sa lahat po ng ating mga nakikita, sa lahat po ng mga nakapaligid sa atin, lalo na po sa mundo po nating ito na mas madaling magreklamo. Amen? Mas madali po talagang magreklamo kaysa piliin mo po na maging joyful. Pero yun po yung sinasabi sa atin ng talata po nating mga binasa. Na lagi habang may pag-asa po tayo, panatiliin po natin yung joy na talagang umaagos sa ating mga buhay. Amen.
At sabi po sa huli po nating point kanina, let's lead others to Jesus, our hope. At yun po, wag po natin i-keep ang Panginoon, wag po natin i-gatekeep yung source ng ating pag-asa. At lagi po nating ipamahagi, habang hindi pa po dumarating ang Panginoon, lagi po natin ipamahagi yung pag-asa na meron tayo. At kagaya po nung pagdating niya noong siya ay ipinanganak, after many years nang naihula, sigurado tayong malulubos ang ating kaligtasan sa muling pagdating ng Panginoon. Always remember that the Lord is never in a hurry. He is never late nor early. Trust that His timing will always be perfect, and we hope because our God said so. Amen? So, panatilihin po natin yung pag-asa natin na nag-aapoy, naglalagablab at nanghahawa. At panatilihin po natin na yung buhay po natin ay filled ng hope, filled ng joy, at lagi po tayo magtiwala sa ating Panginoon. Simula po nung mga naunang panahon pa, na tinutupad na niya yung kanyang pangako. Kapag naalala po natin yung Christmas, yun po yung maalala natin. Ang Diyos po natin ay tumutupad sa lahat ng kanyang mga pangako. So gusto ko lang pong ulitin na we hope because our God said so. Amen.